Magandang araw mga kabopols. Sa Pilipinas, isa tayo sa ilang bansa sa buong mundo na hindi pa legal ang divorce. Pero sa dami ng kwento ng mga wasak na pamilya, abusadong relasyon at mga mag-asawang di na magkasundo at sa dekadang pag-uusap tungkol dito, di ba panahon na siguro para maipatupad na ito? Ang divorce ay isang proseso para tapusin ang isang kasal. Ibig sabihin, kung hindi na talaga maayos, may legal na paraan para putulin ang pagsasama. Iba ito sa annulment kasi ang annulment parang sinasabi lang na invalid ang kasal mula sa simula at kadalasang mahirap makuha, mahal at base sa mga technicalities, hindi sa realidad ng relasyon. Sa maraming bansa, ang divorce ay normal at legal. Sa Pilipinas, wala. Lahat ng problema, kahit physical abuse, abandonment, o emotional torture, kailangan tiisin o daanin sa annulment kung may pera ka. Sa katunayan, ang Pilipinas at Vatican City na lang ang walang divorce. Hindi lahat ng kasal ay kwento ng forever. May mga kasal na nauuwi sa kalbaryo. Isipin mo, isang babaeng sinasaktan araw-araw pero walang kakayahang makaalis kasi kasal sila. O isang lalaking iniwan ng asawa pero legal pa rin nakatali sa isang taong hindi na niya kasama. Ang divorce ay nagbibigay pagkakataon sa isang tao na makapagsimula ulit sa buhay at makalaya sa palpak na relasyon o pagsasama, malaya sa pang-aabuso. Hindi nito itinatangkilik ang hiwalayan. Sa halip ito ay tumutulong sa mga taong nasa ilalim ng paghihirap at mapang-abusong relasyon. Totoo may nagsasabi, baka dumami ang hiwalayan. Pero sa totoo lang, marami na nga naghihiwalay kahit noon pa. Ang kaibahan lang, walang legal closure. Ang mga anak nalilito sa status ng magulang at yung mga hindi na magkasama, wala rin karapatang magpakasal muli at bumuo ng panibago at maayos na pamilya. Marami sa mga Pilipinong hindi pabor ay bopols at utu-utu pagdating sa usaping divorce. Sunod-sunuran sa tradisyong Kristiyano kahit hindi na nila naiintindihan kung bakit. Hindi nila alam ang realidad ng buhay na hindi lahat ng relasyon ay masaya. Hindi lahat ng mag-asawa ay pinagtagpo ng langit. May nasasaktan, may naaabuso, may mga anak na lumalaki sa gulo. Pero kahit ganun, ayaw nilang tanggapin o hindi naiintindihan kasi wala naman sila sa sitwasyong ganun. Pero ang simpleng katotohanan, hindi lahat ng kasal ay matagumpay. Tayong mga Pilipino ay dapat makialam sa ganitong issue dahil hindi lang ito tungkol sa mag-asawa. Ito'y usapin ng pamilya, kabuhayan at dignidad. Ano man ang estado natin sa buhay, nanay ka man, tatay, anak, tita, lolo o lola, may epekto ito sa iyo. Marahil hindi mo ito nararanasan ngayon. Pero paano kung ang kapatid mo ay nakakulong sa isang mapang-abusong relasyon? O ang kaibigan mong babae ay hindi makaalis sa isang lalaking nananakit dahil bawal sa batas? Hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa mga politiko o pare na tila mas interesado sa kapangyarihan at imahe kaysa sa tunay na kapakanan ng tao. Kailangan nating tumingin sa labas ng tradisyon at tanungin, makatarungan ba ito? Nakakatulong ba ito? Huwag tayong basta-bastang papaniwala sa mga sinasabi ng otoridad. Magkaroon tayo ng sariling paninindigan. Mag-isip tayo, magtanong tayo. Dahil kung hindi tayo kikilos, sila ang magpapasya para sa atin. Hanggang sa muli mga kabopols.